Hello guys, welcome to today's Topic TV. Babala po sa lahat ng mga negosyante na mag-ingat lagi sa palit pera scam dahil patuloy pa rin siyang nambibiktima sa ating mga kababayan. Mabuti na lamang at alerto na sila ngayon dahil minsan na daw silang naloko nitong scammer na to sa tindahan nila sa Pedro Gil. At ngayon nagtayo ulit sila dito sa JP Rizal at heto na naman siya. Bukod sa mga kainan, madalas din nitong targetin ang mga vet clinic, suot ang kanyang paboritong pajama at lagi pa itong naka-helmet at face mask at madalas din siyang nakasakay sa motor. As usual, ang kanyang modus bibili ng mumurahing items at magbabayad ng 1,000 at bago pa man ito masuklian ay maglalabas na ito ng saktong bayad para maibalik sa kanya ang 1,000. Pagkabigay niya ng 1K sa tindera, ay lumabas muna ito saglit at makikita rin na chinecheck muna ng tindera ang 1K kung fake ba ito. Pagbalik nagbigay ito ng 55 pesos para sa eksaktong bayad na binili niya at nang ibalik na ng tindera ang 1K sa kanya, agad niya itong pinalitan ng 100. Subalit sinabi ng tindera na 1K yung inabot niya. Biglang nagpalusot na nasa kanya na daw ang 1,000 at akala daw niya ay 155 ang presyo ng kanyang binili kaya nagbigay pa siya ng 100. Binalik mo rin. 165 daw, 65. At kunwaring kumuha pa ito ng isa pa para dalawa na daw ang kanyang bibilhin. Subalit palusot niya na lang yon dahil di na siya bumalik nung di siya umubra sa tindera. Noong 2021, isang vet clinic sa Imus, Cavite ang sinubukan niyang biktimahin. Pagbalik ng staff ng 1K sa kanya ay makikitang pinalitan niya agad ito ng 100. Subalit sinabi ng staff na 1,000 ang ibinigay sa kanya kaya hinugot ulit niya ang 1,000 sa kanyang bag para ipakita na nasa kanya na ang 1,000 at ang perang 100 na inilapag niya ay magpapapalit lang daw siya ng barya. Kaya makikitang natatawa ang staff sa kanya dahil siguro iniisip niya na nagkamali siya ng dinig. Makalipas ang 1 taon muli itong bumalik sa kanilang clinic at yun pa rin ang suot niya nung nakaraang taon. Pero makikita sa video na kilala na siya ng isang staff kaya't pinagmamasdan na lang nito ang mga kilos niya at nang magbabayad ng 1,000, sinabi agad ng staff na wala silang barya sa 1,000. At sinabi naman na puro buo ang kaniyang pera, kaya't kinalaunay, hindi na ito nakabili. Dito na nagsalita ang staff sa kanyang mga kasamahan na scammer yon dahil sa simula pa lang ay ayaw nang magtanggal ng helmet at siya rin ang nang-scam sa kanila nung nakaraang taon. Yes, and most of the time pag gano'n, either ayaw niya remove yung helmet niya, Dok. Diba na ano na kami dito before na budol. Ganun din. Yung ang konti yung bibili, tapos Dok, 1,000 yung binabayad, tapos yung bilis lang kamay na sinispan CCTV. Kaya pag gano'n, sila na po yung nakit lang, sir. Ayaw niyang alisin yung helmet. Ayaw niyang remove yung helmet niya. Sa magkaparehong araw, muling pumasok ito sa kabilang branch nila sa Kawit, Cavite. Subalit dito ay nakilala rin siya ng staff, kaya itinaboy na siya nito palabas. Mabilis mo nang makikilala kahit hindi mo na makita ang pagmumukha dahil sa kanyang porma na laging nakapajama at suot pa ang helmet na galing sa motor trade.
Mabuti na lang at alisto dito ang tindera at alam niyang 1,000 ang binigay niya kaya ito palusot na lang na bayad daw niya yung 100 na iniabot niya at kunwari pang di alam na bayad na daw siya. Bayad na ako. Akala ko binalik mo yung Tornada na naman ang kanyang panghulog sa motor at pangbigay sa kanyang jowa. Bukod sa motor na kanyang ginagamit ay may sarili pa itong driver ng kanyang service car. Kaya pala kung saan-saan na lang ito nakakarating sa kanyang mga pangmomodos. Sa parehong modus at sa parehong style ng kanyang panloloko, patuloy sa pambibiktima itong si Bakla. Pero hindi laging okay dahil madalas din itong sumasablay sa mga tinderang kanyang binibiktima. Siguro dahil sa marami ng tindera ang aware sa ganitong modus, kaya bentahe talaga ang may alam at lalo sa mga nakakapanood ng mga ganitong videos. At minsan na rin itong nakuhanan ng mga larawan ng kanyang mga nabiktima. Pero hanggang sa ngayon ay kung bakit hindi pa rin siya nahuhuli at patuloy pa rin ito sa kanyang pambibiktima. At isama na rin natin itong si Wrong Turn na halos mukha na lang niya lagi ang nakikita sa mga palit pera modus videos na nagpapahirap lalo sa mga kawawang mga tindera. Nakakarampot na nga lang ang kita ay iiskamin pa kaya lubos na pinag-iingat ang publiko sa dalawang ito. Minsan na ring nahuli ang mga ito subalit ewan ko ba't patuloy pa rin sila nakakalaya at namamayagpag sa kanilang mga modus.